Habang tumatanda ako, tumatanda din si Mama. Puti na ang buhok ni Mama. Kita na rin ang pagod sa katawan at mga mata niya. Pero buo pa rin ang pag-ibig niya para sa amin. Naalala ko pa yung unang beses na tinuruan niya akong humawak ng lapis. Habang hawak niya ang mga kamay ko, maingat niyang inaalalayan ang mga ito para masulat ko ang mga letra sa pangalan ko. Hindi niya ako sinukuan. Si Mama, matsyagayan. Umulan o umaraw, tatakbo sa palengke, magluluto ng ulam para sa lahat, maglalaba, ihahatid kami sa eskwelahan, at 24/7 magiging ina para sa aming lahat. Minsan nga napapaisip ako, Ma, paano mo kaya nakayanan noon? Paano ka nakakabangon kapag bugbog ka na sa pagod? Paano ka nakakaabante sa mga bagay na tahimik mong ipinapanalo? Paano mo nakayanan ang lahat, Ma? Ngayon ko nare-realize na wala palang superpower si Mama. Hindi niya kayang pahintuin ng oras para hindi na siya tumanda. Hindi niya pala kayang buhatin ang lahat habang nagkakaedad na siya. Pero Ma, salamat. Isa ka sa mga taong hindi nagdamot na ibigay ang mga kamay mo kapag wala akong makapitan. Isa ka sa mga unang nagtatanong kung ayos lang ba ako, lalo kapag nagkakasakit ako. Ikaw ang unang ipagsisigawan ng mga narating ko sa buhay. Ikaw ang hindi nagsarado ng pinto sa kahinaan ko. At kung darating man ang araw na ako naman ang aalalay sa'yo at magtuturo sa'yo ng mga bagay, gagawin ko yun ng matyaga habang hawak ko ang mga kamay mo. Ma, aabutin natin ng sabay ang mga pangarap na kinalimutan mo. Mahal kita, Ma. Maligayang kaarawan.